Hey guys, welcome back to Mad Mods PC Modding. It's your boy Mikey. Today, titingnan natin yung bagong case from Rock Gears, which is the Huna 2. Pagkalabas ng box, yung Huna 2, mapapansin mo agad yung front panel niya is made out of mesh. So, napakaganda niyan para sa airflow. In terms of the side panel, isang side niya is made out of tempered glass. And ang kicker niyan is nakakabit siya using hinge and dalawang pirasong thumb screw. So, nagsiswivel yung side panel mo. And then, move on tayo sa ibabaw ng case. Yung ibabaw ng case, meron siyang magnetic dust filter. Yun. Pag inangat mo yon, merong mounting holes para sa 120 or 140 mm na radiator or case fans. Sa taas, nandun din yung I/O or yung front I/O. So, yung power button, yung headset and mic jacks, dalawang USB 2.0 at isang USB 3.0 port. So, medyo nakakalungkot yung isa lang yung USB 3.0 sa harap. Pero, siguro dahil sa presyo ng case, kaya ganyan. Sa likod ng case, merong SSD tray at dalawang tray para sa hard drive. So, toolless yung design kung regular sized hard drives yung imamount mo. Pagdating naman dun sa power supply, pwede ka mag-mount ng up to 7-inch power supply. Kasi pag lumampas pa dun, wala ka ng space para sa cables. Space for cable management, almost 1 inch yung allowance sa likod para pag-ipit-ipit ng mga cables, ng mga fans, ng power supply at kung ano-ano pang mga controllers. Meron ding yung mga slot na ganito para makapag-mount ka ng or para makapaglagay ka ng zip ties or twist ties for cable routing. Sa front panel ng case, merong mounting options din for 120 or 140 mm fan. Tsaka meron din siyang magnetic dust filter. Sa likod niyan, pwede ka mag-mount ng slim na radiator. Manipis yung cutout between the power supply cover at saka yung front panel. So, wala kang choice kundi slim na radiator. Sa loob ng case, yung maximum size ng motherboard na kayang i-accommodate ng case is up to E80X. Okay, pero sasakupin nun yung parang halos yung buong loob ng case. And for this demo build, ang gamit ko is ATX case ATX motherboard. So ito yung Z270 from EVGA. So yung processor na gamit ko dyan is yung ginagamit ko sa PC ko ngayon, Core i7 7700. And then meron akong simpleng air cooler lang dyan, low profile. And then, dalawang 8GB RGB RAM from Team Force. Ito yung Delta S na RGB RAMs nila. And sa tingin ko, pwede ka maglagay ng up to 6 inches in height na tower air cooler. So, basta nandun sa size na yun, hindi ka magkakaproblema na tatama siya sa side panel. And then, yung maximum size ng mother or ng video card na pwede mong ilagay is up to 14 inches. So, para dito sa build na to, gamit natin is yung RTX 2080, also from EVGA. So, yan. Ito pa yung isang magandang napansin ko sa case na to. Maganda yung spacing between the motherboard at saka nung top panel ng case or yung top side. Sa ibabaw kung saan pwede ka maglagay ng radiator at saka ng fan. So, hindi ka magkakaproblema in case nga maglalagay ka ng all-in-one liquid cooler or kahit custom water cooling ka.
After some cable management and konting ayos-ayos, mount ng fans. Wala akong RGB fans, so ginamit ko muna yung mga stock fans ko na matitino naman tingnan. And ayun, ito na yung build. Okay, so final thoughts tayo sa ROK Huna 2. And agad-agad kumpara dun sa unang version ng Huna na nagamit ko, which is yung Huna X. Meron din akong video nun dito sa channel. Mas maganda yung mga mounting option nito para sa mga fans at saka sa mga radiators. And kahit anong cooling sa tingin ko pwede mong gamitin. Either custom loop, all-in-one liquid cooler, or tower air cooler. Given the limitations, ayun, kompleto yung options mo for cooling. In terms of improvements, siguro kung meron akong isang babagawin sa case is yung cutout between sa power supply cover at saka dun sa harap ng case. Masyado kasing manipis. Slim radiator lang mapagkakasya mo dun. Wala kang chance na makapag-push-pull. And then, ano pa? Wala na akong nakikita medyo negative dun sa case. Para sa price niya, sulit talaga. Madalas din yung mga features na nandito sa Huna 2, makikita mo lang dun sa mga cases, priced at about 4,000 pesos and above. Minsan nga wala pa. May support siya for EATX, so just in case. And yun, may recommend ako naman siya para sa mga nagbi-build, lalo na dun sa mga naubusan ng budget dahil tumodo na kayo sa motherboard, sa CPU, sa power supply, or whatever. And yes, it's a great case. Again, thank you ROK and DCPC for sending it out to me and letting me try it out. And ayun, sana nakatulong to para sa next purchase ninyo ng case. Pwede siyang i-consider, or kung nabalitaan nyo na yung Huna 2 at gusto nyo siyang bilhin or gamitin para sa next ninyo na build, then I hope ayun, naliwanagan kayo sa mga pwede nyong gawin sa kanya. And dahil dyan, tatapusin na natin tong video. Maraming salamat ulit sa panonood. Pwede kayong mag-subscribe sa channel kung gusto nyo pang makakita ng mga gantong videos in the future. And of course, more modding to come. Thank you. Peace.